kasong kinasasangkutan ni Vong Navarro. Ay nag-MR po sila, nag-motion po sila kung po pwedeng pagbigyan sila ng Branch 69 ng RTC Taguig, kung pwedeng sa NBI na lamang po siya mapiit at wag na pong ibiyahe pa sa Taguig City Jail. Pero ano ang nangyari, Romel? Naku, naibasura uli. Na-master na raw po niya ang Deadmatology 101. At ang tawag sa kanya ngayon, Unbothered Queen, Tony Gonzaga, si Sharon Cuneta. Nang pumapasok po siya sa shop, sa tindahan ng Hermes sa South Korea, hindi po siya pinapasok nung nakabantay sa pintuan. Yung isang actress na maagang naging sugar mommy ang babe. Ha? Po mga katsika naming mahal, hindi po namin alam kung saan kami huhugot ng pasasalamat dahil sa napakasarap niyong suporta, tiwala at pagmamahal sa ating programa. Sobra-sobra na pong kaligayahan ang ibinibigay niyo sa amin. Di ba naman, Romel Chika? Sobrang maraming salamat po. And Morley Alinio. Thank you so much po. At syempre, ito po ang ating programa, hindi lang po amin. Atin po ito. At ito ang Showbiz Now! Now! The Big Apples in your Paul shirt. Malapit na talaga magpasko. Malapit na ang Pasko. Ito naman, paano may lalarawan? Malapit na ang Todos Los Santos. Oo, madugo. Dugo. Ako naman, Happy New Year! Yes, bilog-bilogan. Bilugan na. Okay, eto na po kami sa ating unang paksa na alam naming pinakaaabangan ninyo. Siyempre po, ang tinutukoy namin ay ang mga bagong kaganapan na naman sa kasong kinasasangkutan ni Vong Navarro na wala po talagang bail. At katulad nga po ng ginawa ng kanyang grupo, ay nag-MR po sila, nag-motion po sila kung po pwedeng pagbigyan sila ng Branch 69 ng RTC Taguig, kung pwedeng sa NBI na lamang po siya mapiit at wag na pong ibiyahe pa sa Taguig City Jail. Pero ano ang nangyari, Romel? Naku, naibasura uli. Oo, hindi pinagbigyan. Dahil hindi nakakakitaan ng preba na magiging mapanganib ang kanyang buhay sa loob ng City Oo, Jail. nakakalungkot. Yung sinasabi nila na nagwo-worry sila dahil nga sa kaligtasan ni Vong Navarro sa Taguig City Jail, hindi raw po nailagay ng maayos, kaya ang merito ng kanilang ipinaglaban ay hindi nakita ng huwes. Diba? Tapos wala tayong magagawa si Christy kung malilipat siya sa City Jail ng Taguig dahil yun ay batas na dapat hindi. Yun naman ay pinagpipilitan talaga ng kapo ni Dennis Corneo, lalo na ni Attorney Ferdinand Topacio. Ang sabi po niya, kung saan nagmula ang warrant of arrest, doon dapat sa korte ng bayan o syudad na yon nakakulong ang pinagbibintangan. Nagbakasakali lang naman. Baka mapagbigyan. Pero, di ba, nag-MR sila, tapos nag-motion for recon din sila sa Court of Appeals, hindi rin pinagbigyan, denied din po. Kaya wala talagang patutunguhan ngayon si Vong Navarro, kundi ang siya po ay mapiit talaga sa kung saan nagmula ang warrant of arrest sa Taguig City Jail. So malapit na yan, Nay. Dahil denied. At ang iniisip ko, Ate Christy, ayokong manisi. Pero kung tutuntunin mo, uugatin mo, paano ito nangyari nang hindi nila naramdaman, nang hindi nila nakita na may ganito palang nakaambang na panganib kay Vong Navarro? Hindi ko alam kasi yung 8 taon na naging petics, ang akala nga raw ni Vong tapos na. Pero eto pa pala, magkakaroon pala ng pagbabago yung kanilang kaso. Katulad yung mula sa DOJ, ni-reverse ng Court of Appeals. Hindi nila inasahan yun. Tapos nag-issue ang Branch 69 ng Taguig, RTC, warrant of arrest, no bail. Pinakamatindi yun. So habang dinidinig ngayon ang kaso, ewan ko lang kung aagahan ito, mas paborable kay Vong kung aagahan. Kasi gugulong ng maaga yung kaso. Kasi kung magtatagal siya, Ate Christy, sa pitan, ang daming mawawala sa kanya. Totoo. Hindi lamang karir niya, kundi financial niya at higit sa lahat, yung presence niya bilang isang asawa at bilang isang ama ng kanyang mga anak. Totoo. Ang dami nga ng haka-haka, mga kachika na gumagalaw ngayon eh. Ang sabi, baka daw may kinalaman dito si Cedric Lee. Kasi nga nung ipakulong ng kampo ni Vong Navarro, si Denise at saka si Cedric ng 8 buwan, eh baka daw may mga naging kaibigan na sa loob ng City Jail
si Cedric at nabilinan na Naku. alam niyo na gagawin niyo. Baka kasi ito nga yung pinangangambahan nila na yung seguridad. Posibleng pangalagaan ng batas si Bong. Totoo yan. Pero hindi saklaw ng mga batas kung ano ang posibleng gawin ng mga taong nasa loob kay Bong. Mismo, hindi naman sila nakabantay ng 24 hours a day. Pangalawa, di ba meron daw silang natatanggap ng mga text messages na nagbabanta? Sabi raw kay Tanya, ang tagal-tagal naman ng asawa mo. Matagal na namin siyang hinihintay dito sa city jail. Hindi pala naipresenta ng maayos yun. Hindi pala. Kaya yung sinasabi nilang ikinatatakot nila, hindi nasilip, hindi nakita ng korte yon. Kaya denied ang kanilang pakiusap. Sayang naman. Aalisin na siya sa NBA ngayon, ididiretso, ibibiyahin na siya sa Taguig City Jails. Ayan. Ang bigat Nakakalungkot nito, yun. no, Ate Christine, ang bigat nito. Dahil alam naman natin na maraming nagmamahal kay Bong, marami siyang kaibigan, and yet pupunta sa Taguig na hindi natin tiyak kung ano ang posibleng mangyari sa kanya. Oo, at saka yung pakiramdam mo, nakulong ka na sa NBI. Tapos ililipat kasi ibang tao yung makakasama mo dyan. Tsaka alam po natin mga kachika kung ano ang nagaganap sa mga city jail. Alam po natin yan, hindi na po tayo pinanganak kahapon para maitago at maikubli sa atin ang mga kaganapan sa loob. At yun ang kinatatakutan ng kampo ni Vong Navarro. Hindi naman natin may iaalis. At saka sikat siyang personality. Baka mamaya pagsayawin siya dun. Pwedeng mangyari. O dahil magaling yun. siyang dancer. Alam mo naman dyan, may laro dyan, may pinaka-mayor dyan. At saka dito matidevelop lalo ang kanyang pakikisama. Dapat talaga marunong siyang makisama para yung mga kasama niya sa loob ay makisama rin sa kanya. Yun ang pinakatama. Diba? Hindi natin nakalain na ganito pala mangyayari. Ate Christy, feeling ko ito na yung pinakamatinding dagok sa buhay na dumating. Ay, oo naman. Kay Vong, itong Nobel na ito, at hindi po ito simple. Sabi ko nga, walang malakit maliit na kaso. Pero ito pong kasalukuyang kinapapalooban ni Vong Navarro, hindi po ito simple. Matindi po ito. Lahat ng maaaring makatulong sa kanya, sigurado lalapitan niya. No? Oo, pero kahit na sino pa ang lapitan niya sa sitwasyon niya at sa sitwasyon ng ating gobyerno ngayon, parang naku, mangingimi lahat ang tutulong sa kanya. Maraming mag-alala. Walang mangunguna sa batas. Diba? Pero ako naniniwala ako, Ate Christy, na kung talagang walang kasalanan si Bong, ulit-ulit natin sinasabi, lalabas at lalabas yan. Oo. Dahil sinasala ng batas natin yan kung sino ba talaga ang dapat patawan ng kaparusahan. Napakahaba pa po ng itatakbo ng kasong ito. Ko nga nasa agahan pa lang po tayo. Hindi pa po tayo maabot sa pananghalian. Mahaba pa po ang diskurso na mangyayari dito hanggang sa lumabas ang promulgasyon at ipaalam kung sino talaga nagkasala. Di ba? Kasi dinadaanan natin talaga ang proseso. Mahaba ito. Mahaba. Ewan ko lang kung mag-grant ng bail si Bong. Kasi kapag ito dinidinig na tapos nakakulong pa rin siya. Ang sakit-sakit nun, ang saklap. Tapos lalabas ka lang para sa pagdinig. Di ba Oo, nga? nakaposas kang lalabas ng kulungan. At saka, Ate Christy, tatanggalin sa loob. Ipoposas ka ulit pagkatapos ng pagdinig. Tsaka, Ate Christy, sa pagkakaalam ko, yung nasa kulungan siya, hindi pa bilang yun Halimbawa, paparusa ka o 1 year ka, hindi pa bilang yun yung pagkakakulong niya. Hindi pa kabilang. Hindi pa kabilang yun. Sa bilangan kung... Kunwari, sa kasong rape, reclusion perpetua yan. 20 to 40 years imprisonment. Yun yung sinasabi mo na habang dinidinig pa ang kaso, hindi pa kabilang. Hindi pa kabilang. Kapag lumabas ang promulgasyon at napatunayan na nagkasala siya, dun pa lang magsisimula ang bilang. Biruin mo Diyos, yan. At diba? iyan ang mga kinalulungkot din ng mga maraming preso. Di ba, Ate Christina? Ang tagal na nilang naghihirap sa kulungan pero hindi pa nabibilang yung pinaghirapan nila. Ang daming araw na masasayang. Ang dami, karerang-karera pa lang niya, talaga inagaw na sa kanya. Marami nang ninakaw kay Vong Navarro ang kasong ito. Pero wala tayong magagawa, umuusad ang batas. Batas pa rin ang magsasabi kung dapat siyang pakinggan ng korte o siya talaga ay nagkasala. Yun pa rin yun. Diba? Okay, iwan po muna natin si Vong Navarro. Isang controversial na female personality din. Ang talaga naman dumadaan ngayon sa antindi rin naman talaga nito. No? Alam mo, araw-araw din siyang nasa periodic at lahat-lahat. Nanay ha? Talagang sikat na sikat siya. At paborito siyang i-bash. Ngayon, siya ang reyna na mabinabas. Ang kaso, sabi, na master na raw po niya ang Deadmatology 101. At ang tawag sa kanya ngayon, Unbothered Queen.
Diba? Ang tinutukoy po namin syempre pa ay si Tony Gonzaga. Kampanya pa lamang po ay alam naman natin kung paano pinaliguan na po siya talaga ng akusasyon ng mga kalaban niya at hindi kakulay. Sobra. Nakita pa lang siya, unang sampa niya pa lang sa entablado ng kalaban nila, talagang ang mga tunay niya mga kaibigan at mga kasamahan niya, talagang nakita mo talagang pagkakaisa nila. Talaga naman. Unbothered Queen, parang katumbas ng Dead McQueen, at Ay. parang katumbas din ng walang pakialam. Pero alam mo, tama yung ginagawa ni Tony Gonzaga. Katulad ngayon, kinuha siya na brand ambassador ng Shopee. Ang bawat isa ngayon na kalaban niya, nagsasabi, cancel culture. Hindi na kami tatangkilik, hindi na kami susuporta sa Shopee na yan. Oo. Ano nung kinalaman nung Shopee sa pag-endorse? Eh, sabi nga ng may-ari ng Shopee na kinuha namin siya hindi sa kulay Dahil ng sa mass appeal. Oo, mass appeal, hindi sa kulay ng politika niya. Pero, totoo. pero ang naging problema kasi niya, sa pagpasok ni Tony Gonzaga, nagkaroon ng retrenchment. Sumabay eh. Sumabay ang Sumabay. retrenchment na nagtanggalan ng mga empleyado. So, pumasok sa isipan ng mga tao na sa pagpasok nitong si Tony, kailangan kaming tanggalin. Dahil sa kanya. Unang pwedeng pumasok doon kasi mataas ang talent fee. Pwede yan. Baka yung ibabayad sa amin, ibinigay Napunta sa kanya. doon. Pwede yan. So, marami ang magagalit na sa retrenchment dahil mawawalan ka ng trabaho. Siyempre, normally yon yung nararamdaman nila. Totoo yun, nasabay kasi sa pagtatanggal ng mga tao na may dahilan naman ang tagapamuno ng pamunuan ng Shopee kung bakit sila magtatanggal. Siguro naman po walang hindi apektado nitong pandemya. Lahat naman. Nagkataon lamang po na biglang pumasok si Tony Gonzaga bilang bagong tagapag-endorso ng Shopee. Ano ang sabi? Nasa puso ninyo na makuha si Tony Gonzaga ang taas-taas ng talent fee pero wala sa puso nyo ang mga bibig na hindi malalam na ng pagkain dahil mawawalan ng trabaho. Yung mga ganon. Yun ang nakakasad na part. Pero kung iisipin natin, Diyos ko, si Jackie Chan nga, di ba kinuha nila? Eh, ano pa kaya ang budget noon? Diba? At Sila Willie Revilla, Di ba, Nay? Chris Aquino. Isipin nyo na lang. Tsaka Ate Christy, no, tayo ay mahirap. Ramdam natin yung pakiramdam ng mga nawawala ng trabaho. Ramdam din natin na yung mga batang nagugutom, pamilya. Sa pagpasok nito ni Ate Christy at Romel, nakita ko dito na wala naman siyang alam sa sitwasyon. Wala, at una, wala siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman. Anong kasalanan ng isang personalidad na kinuha ng Shopee Totoo. para maging tagapag-endorso? Wala yun sa usapan, di ba? Hindi nga siguro niya alam na nagkaroon ng retrenchment eh. Correct. Di ba? Siyempre, habang nilalatag yung kontrata niya, ako sinasabi mo, alam mo ba, Miss Tony, habang pinipirma mo yan, magtatanggal kami ng, di ba? Pwede sana nga, siyempre. Alam mo hindi ba naman na ganon. dapat mo ihanda ang sarili mo? Kasi magkakaroon ng retrenchment. Pagbibintangan nila kami na napunta sa'yo yung pera na dapat ay para sa mga manggagawa. Totoo naman yan. Wala pong ganun. At saka, Diyos ko naman, may nakaupo na pong presidente. Tapos na po ang kampanya at eleksyon. Tapos na po dapat ang kulay ng politika. Bumabangon na po ang ating bayan. Irespeto na lang po natin kung sino inyo po ng mga Pilipino. At kung doon kumampi si Tony Gonzaga, wala pa rin kinalaman ito. At saka parang hindi effect yung cancel culture na yan. Biruin mo na lang. Kung kulay at sa kulay lang ang paglalabanan natin. 15 million to 31 million. So, Against 31M. Paano magiging cancel culture? Di ba sabi nga nila, naku, itong nagka-cancel culture na ito, sila yung kinancel culture din yung made in Malacanang, Oo. na super laki ang kinita sa takilya. Ito rin ang mga bumoto sa kanilang Pangulo na natalo. Hey. Diba? Ako, Ate Christy, ang nakikita ko dito, sa halip na sisihin nila si Tony Gonzaga, siguro mas makabubuti kung ang pag-isipan nila ay makahingi ng seguridad sa labor, lalo na kung tatanggalin ka ng malayong mahabang isapin ang labor. Pero dito sa mga tanggalan na ganito, siguro hindi dapat isisi sa isang tao. Dapat merong seguridad. Sa ahensya. Sa ahensya po yan. Totoo yan. At ito naman si Tony, nakakatuwa, deadma. As in deadma. Oo nga. no? Na-master na nga naman niya yung Deadmatology 101. Kasi naman, ano ipapaliwanag ko sa inyo? Noon pa man, wala pa man din ito. Sinisiraan nyo na ako, inaaway nyo na ako. Ito pa ba? Malaki naman talaga ang taga-suporta ni Tony. At saka lagi naman natin iisipin, lahat ng negosyo, sino ba ang kukunin mo ambassador? Di ba yung sikat? Hindi, tsaka dumadaan yan eh. Bago ka kumuha ng tagapag-endorso ng produkto, dumadaan yan sa isang masusing survey. May Totoo yan. survey po yan. Kunwari sa isang grupo, ay si Tony ang gusto namin kasi matalino,
magaling na host, magaling na singer, magaling na actress. Meron naman isang grupo, ay mas gusto namin si ganito, ayaw namin kay Tony. So naglalaban-laban sila, Ate Oo, Christy. at ikaw na namumuhunan, ikaw may-ari ng Shopee, dun ka siyempre sa majority wins. O, di ba? Kung sino gusto ng taga-suporta, sino bang gusto nung bibili, Totoo sino naman bang gusto nung o-order. Correct. Diba? Kaya the balance ang lahat-lahat ng yan, huwag natin isi-isi ng bonggang-bongga kay Tony G. At saka hindi po namin kilala ang may-ari ng Shopee. Hindi rin po namin kilala ang may-ari ng Lazada. Lahat po sila ay naririnig lang namin ang pangalan. Pero umu-order din po kami. Oo, tinatangkilik natin yun ng Kilig po kami. Pero hindi po kami maaapektuhan ng cancel culture. Totoo. Napakalaking tulong para sa atin yan, di ba? Isang pindot mo lang, dumarit sa At saka kung maganda ang produkto, hindi na kailangan. Totoo yan. Ang magsasalita dito ay ang produkto. Opo. Tsaka ay malaking tiwala doon sa kumpanya. Di ba nga, tinanong nga sa mga basher, kung ba si Tony ang ambassador ng kuryente at tubig? Oo. Cancel culture nyo ba? Kaya nyo ba na mabuhay ng walang kuryente at tubig? Sige nga. Sige po. Gawin nga natin yan. Di ba? Kaya huwag masyadong Kawawa po yung tao na wala naman dapat na kinalaman dyan sa cancel culture na yan. At saka, itigil na po natin yung kulay politika. Ayan. Tama na po. Sumulong na po tayo na lahat po tayo ay makabawi sa kung ano man dapat natin bawiin sa buhay na ito. At Diba? higit sa lahat, gawin natin abala ang ating mga sarili. Totoo yan. Oo. Sabi nga nila, kapag sobra-sobra po ang ating oras, marami po tayong napagtutuunan ng pansin. Kapag sobra po ang ating pamamahinga, naghahanap po tayo na ibabash. Ayun. Di ba? Nababas si Tony. At ang marami pang personalidad na ayaw nila. Pero lagi ko pong sinasabi, paano ba mag-order sa Shopee? Paano ba mag-order sa Lazada? Ito lang po ang malinaw. Tayo po na umu-order. Tayo po ang pitaka ng bayan. Tayo po ang may hawak ng pera. Tayo po ang maglalabas ng pera pag o-order tayo at magbabayad. Kung sino po ang may hawak ng pitaka, siya po ang hari at reyna. Yun lang. Diba? At ang akin lang, Ate Christy, sana pagbutihin din ng Shopee at ng Lazada ang kanilang serbisyo. Hindi yung marami tayong nakikita at naririnig na mga reklamo sa kanila. Na nag-order ng ganito, ang laman, simento, Yes. bato. Yes. Diba? Pero alam mo, hindi ko pinaniniwalaan yun. Yung nag-order ka ng, kunwari, laptop. Nung binuksan mo, hollow blocks ang laman. Hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi, hindi mo papayagan na mawasak ang imahe ng iyong kumpanya sa ganung paraan. Pero ang question dito, Ate Christy, sorry lang po ha, paano kung ang riders at yung repackers at yung quality control o yung naglalabas ay magkakasabwat? Yun ang kailangan nilang imbestigahan. Yes. Pero wala pang kaso na ang rider ay ganun din ang ginawa. Correct. Iingatan din niya ang kanyang trabaho. Yung mga repackers, lalo na sa hirap po ngayon na nagpandemya pa, sobrang pag-iingat po ang kanilang gagawin. Ako naniniwala sa ganito, may siraan. Pwedeng mangyari. Diba? At May meron siraan. din, Ate Christy, na posibleng naghihigante yung mga empleyado kung lalo't hindi maganda ang pakikitungo ng mga manager. Kung manager ka, sige, pagtulong-tulungan natin to, mailabas natin to, at ibenta natin to ng mas mura. Kasi diyan ang gagaling, Ate Christy. Ang repackers, magre-repack sila, halimbawa, ng nag-order 100 pieces. Ang gagawin ng repackers, gagawin 300 yan para may pasobrang dalawa. Pag nilabas na ng quality control, hindi nang titignan ng gwardiya yan dahil nakarepack na. So, si driver ay Naghihintay sa labas. kukunin yung product at siya na ang gagawa ng... Kukunin yung 200 na sobra. Yes, pwede. Pwede mangyari yan. Pwede mangyari yan kasi hindi nga nakita na nung checker kung ilan ang nailabas. So, doon lumalabas yung sorry lang po ha, posibleng nakawan. Eto naman, Ate Christy, ang nakikita ko rin kung bakit nagkakaroon ng mga yung mga laptop nagiging bato. Posible din na nailabas na tama mula doon sa repacker factory na ibigay ng tama. Pero dahil sa mga kuntsabaan, tawag doon? Connivance, iba ang naibibigay nila. So, nasisira ang isang kumpanya dahil sa mga tiwaling manggagawa. Ako naman, lagi naniniwalang walang taong perpekto. Pero hindi po ako naniniwala na ganyang kasama ang Pilipino. Sa totoo lang, hindi po ako naniniwala na ganyang kasama ang ating mga kababayan para wasakin ang
pinggan na kinakainan nila, ang kamay na nagpapakain sa kanila. Ang alam ko sa Pilipino, iniingatan ang mga biyayan tinatanggap nila. Correct. Yun naman talaga Yun ang lang. dapat. At saka ang tingin ko dyan ay, nung nagsisimula ang mga e-commerce na yan, talaga marami pang palpak na nangyayari. Pero paglipas ng maraming panahon, naayos na lahat nila yan. Kaya may mga control sila, hindi mo pwedeng yung rider ngayon, dadayan, papalitan, hindi pwedeng kasi talagang Ang yan eh. higpit na eh. Oo, mahigpit na yan talagang computerized talaga lahat sila. Lahat ng lalabas, lahat may mga barcode, yung matatanggap na, at may pwede kang magreklamo. May double Yung- checking pa nga Yes. kung natanggap ba yung produkto ng maayos. Yun yon. Kaya ilabas po natin dito si Tony Gonzaga sa kung ano Tama man pong naman. nagaganap dito sa Shopee. Ang dami-dami. Willie Revilla, may Chris Oh, Aquino, Jackie Chan. Bakit si Ang Tony lang bilis. po ang nakita nyo? Diba? Politika talaga yun. Naniniwala ako, kalaban kasi nila sa kulay. Ayan na yun. Pwede. Kalaban sa kulay at sasabihin pa, close na kay PBBM, di ba, sa gobyerno ngayon. Hindi naman po ganun yun. Sa pagkakakitaan ba ni Tony, dadaan pa rin ba sa Pangulo ng ating bayan? Siyempre, wala. Sus Mariosep naman, malaki ang kita ni Tony. Maraming kita. Yes! Si Tony. Yun ang maliwanag. Doble. Doble ang kita ni Tony. Kaya wag kayong parang ano sa kanya. Huwag kayong gaganyan dyan. Diba? Doble kita, Tony. Oh, yun lang Yun na. yun. Alam ko yung nanonood, ano yung sinasabi na nahulaan ko ni? Basta malinaw po, doble kita, Tony Gonzaga. In Chinese. Chinese yan. Chang si Chong. Okay, eto, banggaan mo to. Nalulungkot ako dito na naaawa. Bakit? Ako din, nanay. Kasi parang pinagmumukha nilang parang walang alam si Sharon as a customer. Okay. Na alam naman nating lahat, Diyos ko, bago pumutok ang mga pangalan niyan nung kadalagaan ni Sharon. Diyos ko, pinagsawaan niya na yung mga branded Oo. na yan. Yan lahat po ng mga branded stuff. Lahat po yan. Meron ba po siyang mga Louis Vuitton na bata pa lamang siya ay meron na siya. Pero hanggang ngayon po ay naiingatan niya. Doon po sa kanyang vlog ng tungkol sa kanyang mga sapatos at mga bags. Ang Hermes po, matagal na panahon na po na meron si Sharon Cuneta. Pero kung bakit nang pumapasok po siya sa shop, sa tindahan ng Hermes sa South Korea, hindi po siya pinapasok nung nakabantay sa pintuan. Kwento. Nako, eto na nga. Pumunta siya. Siyempre, in good faith siya kasi ang tanging gusto niya lang talagang Bumili. bilhin. Sinturon. Sinturon lang. Tingnan mo, napunta ko dito para lang bumili ng sinturon sa Hermes. Ayaw ako papasukin. Ngayon, di binablog. Siyempre, malayo. Walang sounds kasi. In-stop siya. Hindi siya pinapasok. So, ang ginawa ni Sharon, tumalikod na lang. Lumipat sa katabi. Louis Vuitton. Siguro, sa ano ni siya, sa galit at gigil, na hindi siya nakapasok sa gusto niyang puntahan, punta sa Louis Vuitton, na talagang bukas palad na namang talagang tinanggap si Sharon doon. At binigyan pa siya ng Bulaklak bulaklak. at nag-wine pa. Kaya lalong napila naman ni Sharon, oh, special. I feel so important Oo. here. Hindi, tsaka kung ikaw ay isang Sharon Cuneta, na alam mo na kayang-kaya mong bumili nung pipiliin mo sa Hermes. Kung ikaw ay isang Sharon Cuneta na walang duda na itong mga kagamit ay pinagmamalaki nyo, meron ako. Napakasakit naman na hindi ka pinapasok. Oo. Diba? Kasi nangyari na sa kanya to dati na, diba? Sa Hong Kong naman, sa tindahan naman ng Cartier. Doon naman, parang siguro nagkaroon na ng trauma. Hindi ako pinasa. Pero sa kabila ng ganon, dahil sa vlog nga ginawa yun, doon pinick up yung pagtalikod niya, yung pagharang sa kanya nung mama sa harapan. Kaya yung pagtalikod niya parang hindi pinapasok si Vegas Star, hindi kakilala. Ang dami na nag-bash. At pagkatapos na siya'y nakapamili na sa Louis Vuitton, tumapat uli siya sa Hermes. Oo. Tinanong yata nung walang sound eh. Kung Si pwede Ed. sabihin na, do you need anything from here? Oo. No. Oo, I'm sorry. I'm sorry, I'll buy I bought everything. everything na. Parang ganon. Sa LV. Look, I buy everything. May kwento ako tungkol dyan. Sa aming probinsya ay merong isang hasyendero. Malawak ang kanyang ari-arian ng mga pananim. Napakalawak ng lote na taniman ng palay. Namimili pa ng palay. Pero wala sa kanyang itsura na siya ay Mayaman. milyonaryo. Naka-chinelas na goma, na disakbat. Siya ay naka-t-shirt ng luma, naka-shorts na lumang-luma. Pumunta sa syudad. Pumunta siya sa tindahan ng relo. Dahil yun yung sales girl, siguro, sabi nga ni Melanie Marquez, don't judge my brother. He is not a book.
Di ba? Meron kasing mga titingnan ka mula ulo hanggang paa. I-judge ka na parang wala kang pera. Tinanong niya, magkano ito? Kasi pinaghandaan niya yun eh. Magkano ito? 20,000 ho. Sabi sa kanya. Umikot yung matanda. Magkano nga ito, ineng? Sinabi ko na 20,000 to, di ba? Ay, galit. Yung palang bayong na dala nung matanda ay pera. Yan ang sinas. Pera pala yun. Sabi niya, hindi mo na niya binayaran. Tawagin mo yung manager mo. Sabi niya, mano yung babae. Sabi niya sa manager, makalawa ko siyang ulit na tinanong kung magkano itong relong ito. Sabi niya, 20 mil. Bibilhin ko ho ito. Dahil yun ang sabi niya sa akin. At sana, yung prinsipyo nyo, pairali nyo na 20 mil yan. 85,000 yung relo. Hala! Ang laki ng 85,000 yung relo. Mm-mm. Minaliit niya yung bibili. Minaliit niya yung customer. Hindi niya alam na sa kasimplehan yun, andun sa bayong kakayahan na bilhin ang produkto nila. Masama. Alam mo, ibinigay ng tindahan. Ay, katlogi sila. Nagdesisyon yung manager. Mapapahiya sila. Mawawasak sila forever. Di ba? Oo. Hindi ko lang alam kung sino magbabayad nun. Di siyempre yung sales lady. Kakaltas yun sa sweldo. Yun, malamang. Ate Christy, gusto kong balikan itong si Sharon Cuneta sa hindi papapasok sa kanya ng security guard, si Hermes. Ate Christy, ang nakita ko rito, na pag-obserba ko, posibleng SOP sa tindahan ng Hermes ang bawal mag-video. O hindi lang sa Hermes, kasi may mga mall na bawal mag-video. Naggumalalo pa kung ikaw ay magbablog doon. Una, pinangangalagaan nila syempre ang kanilang mga produkto. Maraming mga masasama ang loob na kapag na-video ang mga lugar na yan. Parang iniimbitahan mo ba? Parang iniimbitahan mo, makikita nila kung saan sila pwedeng pumasok, ano ang pwede nilang gawin. Iyon ang isa siguro nga nakita ko, Ate Christy, kung bakit siya hindi pinapasok. Hindi dahil sa minaliit siya, hindi dahil sa ganun ang itsura niya. Ang nakita ko, yung bang parang gustong i-secure ng security guard yung kanyang binabantayang store. Eto yan. Kasi dahil vlog, di ba sa vlog na pinipick up lang kung saan makakakuha ng, parang clickbait din yan, para makakuha ng atensyon. Nung pagtalikod ni Sharon, may sinabi pala sa kanya yon na ang sabi niya, kasi nag-post na si Sharon dahil kumakalat na, kasi bash na kasi yung na, ano ni Sharon. Puro bashing. Bashing na parang nasisisi pa si Sharon. Ang sinabi ni Sharon, SOP pala yan, na merong VIP treatment yan, na kailangan meron kang reservation na pupunta ka, meron kang ganon. O kaya, kapag dumating ka sa tindahan at kapag may tao sa loob na may maximum sila na pinapapasok, kunyari 10, hindi na magpapapasok. Siguro nung dumating si Sharon, Andun yung 10. andun yung may tao sa loob, kaya pinag-aantay pa siya. Pero dahil sa nagblog nga siya, tumalikod na lang si Sharon. Yung Alam mo, unang unang-una, kwento. Hermes yan eh. Hindi niya nawawa sa akin yung imahe niya. Di ba? Napakamamahal ng mga bags ng kanilang mga ibinebentang produkto. Hindi sila mananakit ng kahit anong nasyonalidad. Hindi nila sisirain ang pagiging Hermes nila. Sa totoo lang, maaaring ganun nga ang nangyari. Yes, Ate Christy, Kasi hindi naman lahat ng tindahan, lahat ng mall, lahat ng shop ay papayag sa vlogging. Yes. Diba? At Ate Christy, pwede silang pumayag. Kondisyon na kailangan mong magpaalam doon sa may-ari mismo. Before ka pumunta, 2 days, 3 days, papayagan ka naman nila. Pero may mga bantay yun kung saan lang ang pwede mong kunan. Yun ang mga pinapaliwanag. Yes. Kaya ako sa nakita ko, hindi naman siguro minaliit si Sharon o whatsoever. Nagkataon lang Ate Kilalang Christy kilala naman na si Sharon. SOP yan. At saka binas kasi siya. Alam mo, ito mababanggit ko. Yung mga dumpster divers ng Spain, ng Finland, ng Amerika, kapag may kasamahan sila na hindi payag magpa-vlog, bine-blur nila. Bine-blur nila yon. Kunwari sa Spain, ang Just Vlog, ang gagawin nila, openly, nakukunan nila lahat. Pero pagdating doon sa nagre-refuse na, no, I should not be included here. Bine-blur nila yon. Yun yung respeto na Respect. tinatawag. Totoo naman. Maaaring ganon ang nangyari sa Hermes. Pwede. Pero agad-agad, syempre, yung mga taga-suporta ni Sharon Cuneta yan, hindi nyo pinapasok. Ano akala nyo kay Sharon? Hindi kayang bumili. Nauna yun eh. Oo, tapos sinunod pa ng mga comments, may mga galit kay Sharon, sabihin na natin. Nasabi, kaya hindi siya pinapasok kasi kay Imelda Marcos doon. Di ba nakakatawa? Kasi isipin mo talaga, may bahid talaga, politika pa rin to. Oo. Pero kung tutusin, wala naman talaga. Wala talaga. Hindi, tsaka yung agad-agad minaliit, ang laki-laki mo. Ay, tama. Diba? Oo. Pero sabi pa rin niya, South Korea is still my happy Oo. Happy Place. Happy place place. pa rin. Ang hindi ko lang nagustuhan kay Sharon, yung bumalik pa siya, para, di ba, sa kwento Oo, yun. ipamarali. Talaga siya. Ay, para ipamarali. Sa susunod, pag-uusapan natin yan.
Usapan Sige, natin yan. Christy. Yung pagbalik niya, parang sinabi niya na, dito na lahat. O, diba? Sige, Ate Christy. O, sa susunod, pag-usapan natin Sige, yan. sige, Bakit sige. ba ang hindi? Oo, diba? Teka muna, sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Ay nako, bago ang sino ba yan? Eto sila. Maraming salamat, Tita Weng Jamaji and Tita Rolet Esmilia, mga kaibigan nating hindi nakalilimot. Ganun din sa CFMer, SNNer, Ran de Balaguer ng Silang Cavite. Siya po ang may-ari ng 16 cent coffee na wala na po sa Tagaytay ngayon. Nasa Silang Cavite na. Yan. Oh, diba? Ayan. Ano ba yun? Sino ba magbabato? Siya! Eto na nga. Isang actress Oh. na maagang naging sugar mommy ang pig. Ha? Bakit? Kilala to? Kilala mo? Sikat yan? Sikat! Pero hindi sikat na sikat. Tamang sikat. Okay. Sige. Hindi ko alam kung bakit ito ay lumalabas na kasama ng kanyang lalaki. Boyfriend? Jowa? Wala pang kumpirmasyon. Pero, di ba, ang blind item, lagi magkayakap, Oo. lagi magkatabi. Meron bang hindi magkarelasyon na lagi magkayakap? Eh, sila na nga talaga. Pero kasi ang sinasabi kasi natin sa dating sa mga ganito, dapat aminin kung kayo na. Kasi pwede mong i-deny, bakit masama ba tumikit, masama ba ganyan? Eto na nga. Oh. Lumalabas na ito na maraming na nakakakita sa actress na to na may kasamang lalaki. Eh, anong itsura ng lalaki? Ang itsura nitong lalaki, hindi naman masyadong kagwapuhan. Nakaganyan ako, ha? Nakaalala siya. Aalalay ako. Baka kung anong termino ang Ay, mabanggit. oo, hindi masyadong. May kukumpara ba doon sa ex ng girl? Ay, parang hindi. Bakit? Kasi, Inaano kanya talaga, Oo. pinatutuga ka. ay, kasi nga, ibang itsura nung ex. Eh, anong itsura? Yung ex kasi parang may pagka, may pagka... Gwaping-gwapings. Gwapingsang pero hindi, mukhang tahimik lang. Ah. Tahimik. Hindi siya Yung masyadong itsura. Yung itsura. Yung itsura, gwapo. Borta. Porta. Wow. Pantasya. Oh. Etong kasama ngayon ng girl, ay hindi... Hindi borta. Maborta. Malaking borta. Hindi mabortang sex. Masyo ba? Oo. Pero yung itsura, parang hindi gaanong inoobserbahan ang kalinisan. Kalinisan. Oh. Sabihin lang, magaling salita. parang pag nakita mo, parang kung may mga lalaki naliligo ng 3 beses isang araw, Parang ito isa lang. Isa lang. Hindi tidy looking. Oo, yan. ay, nagigets mo yung Para siyang dugyutable? talagang di ka talaga mapagpigil. Kaya nalingat lang ako eh. Oo. So, eto na nga. Parang madalas na sila nakikita, yun ang kasama niya na sweet talaga. Na talagang, ang nakita sila nung sa mall. Sa may sapatuson. Uy, ano Uy, nangyari? ano daw ang nadidig? Naku, may nakarinig daw na Mga marites. mga marites Ano na sabi? tinanong daw ng girl doon sa lalaki kung bet niya daw yung shoes If you na like that, I'll buy it for you. Ay! Diyos ko, tignan mo naman ang bilis ni mother. Oh, di ba? Talaga? Ganun na. Gusto mo ba yan? I'll buy it for you. Yung babae. Ay, Di ba, ang ganda mo. bata-bata pa nito, ang ganda-ganda. Kaya nga. nga, sinabi kong maagang naging asukarera di mama. Oo. Eto na ang dates. Eto na. Sa kakate, siyempre sa social media, kung marami kang friends, marami ka rin makikita na mga post sa mga kaibigan. Eto, nag-post na naman itong babae. Si babae nag Hindi nag-iingat. Hindi nag-ingat siguro, iniisip niya, hindi makikita or basta siguro, masaya na lang siya. Nag-post ng 2 mamahaling telepono. Yung latest? Latest na, naknuha ng 100 plus. Ang Dalawa? 100,000 plus? Oo, 2. Baka tigisa sila? Alam na ibigay niya sa Yun na nga. Yun na nga ang ano. Nako, sigurado. Kanila yan 2. Oo, isipin mo. Couple cellphone? Oo, couple cellphone, ika nga, eto na pa. Etong si babae, di ba? Kaya naghiwalay sila nung kanyang ex. Di ba ang usapan niya dahil siya daw gumgastong. Di ba? May issue pa nga dyan na Schumachelia. Oo. Laging syulog. Shulogin. Saka siya yung naglalabas para doon sa pamilya. Jubono raw ng jubono. Chubono ng chubono. Tapos dito sa pangalawa, siya din pala yung Jubolix, di Oo, pala. nag-give love. At least yung junojubono nung una dahil sa mga bagets. Oo, pag di ng mga bagets. Hindi masama. So, ibig sabihin, generous si girl. Oo. Oo. Isipin mo, 100,000 plus yung cellphone. Siguro kinita niya yun sa yung katatapos niyang teleserye. Oo. Bakit hindi? Jubron. Di ba? Oo, yung sa sabi, ano yung... Teka muna, huwag ka na magsalita. Galing ba sa isang pamilya ng mga kilalang tao itong girl na to? Super! Parang alam ko na.
Yung isda, gumaganon-ganyan. Ang tilapia. Mukha niya. Oo, nakapula ka lang. Kung black and janitor. Ano nga yun? Janitor fish. Janitor fish. Di ba dyan, Robin? Alam, siguro ito isda. Bakit? Yung reincarnation niya. Di ba nakakalungkot na imbis na sana humanap siya ng lalaki. Pangit. Yung magtataguyod sana sa kanya kasi yun naman ang nais niya dahil sinasabihan nga siya siguro. Nagre-reklamo nga siya Oo, sa una. At saka sinasabi sa kanya na high maintenance siguro ito. Pero dito sa nangyari, siya nang Alam mo, patulan tong babaeng to. I'm sure pag kami nakapagpadala sa kanya nito, papatulan na naman tayo to dati, di ba? Ay, oo! Di ba? Patola to. Siyempre, anong Magkampalaya ka naman. Oo, pero anong sasabihin natin, papatulan ba natin siya? Oo. Hindi. Siyempre hindi. Kakaloka, no? Kalokan. Pero ayan to, no? Maganda. Talagang pwede talaga So, pareho na sila nung ex niya na may karelasyon. na ayaw din jumamin. Ayaw din naman umamin tong mga to, di ba? Oo. Kasi pag Nagsasama umamin, wala na sa na. kung saan-saan. Pero parang feeling ko, itong girl na yun talagang malakas ang loob din, no? Kasi sa lumalabas itsura din. naman niyang matapang siya Eh, eh. kasi rin, apelido rin, di ba? Diyos ko, day. Ay, kakabahan ka. Apelido pa lang. Bigyan mo naman kami ng isang matining na clue tungkol sa girlash. Magaling sumago. Ay! Ay, magaling sa bilyar. Magaling sa... Oo! Karambola. Ayan! Mga ganon. Oo. Ako, alam na nila to. Yan na. Sigurado, Tito Manny Garcia, madaling araw muna naman ako ite-text, sasagutin na lang kita na umaga. Basta, kapag nakarating sa kanya itong blind item na ito, magpo-post na naman yan ng kung anik-anik. Ay, abangan natin. Kaso, Yeah. sumailalim na po kami sa Deadmatology 101 under Miss Tony Gonzaga! Oh! Ay, Alam mo sabay-sabay talaga pa. Oo. nakakaunawaan tayong tatlo. May looks na talaga ng duo. Oo, meron na talaga. Magkakaano na yung ating wavelength. Correct. Diba? Okay. Paano ba dapat gawin? Ay, naku, para malaman po ninyo ang maraming pang kwento, mag-subscribe na po kayo. And syempre, just click the notification bell para makareceive po kayo ng bago naming video. At habang sila nagbubulungan, panoorin po ninyo ang aking vlog na yung bago namin kapag ikaw nabuhay sa morely alin nyo ito ang tundo kapag nabuhay ka sa tundo mabubuhay ka sa anong panig ng mundo. Uy, ang ganda ng bagong vlog ko ngayon. Asindera. Titinda siya na asin. Ano? Titinda ako asin. Pero aliw na aliw kami sa iyo. Bakit? Yung mga Bakit? parami na po ng parami. Yes! Padagdag ng padagdag. Yes! Tapos sinundutan mo pa. Oo. Parami naman po na talaga ng parami. Yung suporta niyo po talaga. Tanong natin, si Tina Roa. Ako din na yan, magpupunta rin. Abangan niyo po yung vlog ko. Meron ka na rin? Oo, pasweet lang. Anong Ay, mga lugar na Instagrammable na cute. Ano ang titulo ng iyong vlog? Eto pa, hindi pa binabalik sa akin. Lalagyan pa lang ng title. Alam mo, palagay ko itong grupo na gumagawa sa ating tatlo, isa lang naman yan eh. Ang laki ng problema nila rin sa akin lagi. Yung title. Ito lang, director. Sa ilan talaga sila nakakaluwag pagdating sa amin talaga. Problema lagi sa amin. Hindi rin. Kasi yung title, nahirapan kami. Hindi katulad mo. Ito, galing mag-title Ay, si Ate Christy. sinalo, nakita mo naman. Sige. Okay. Nine po title. Ako naman, pag nagtatitle, Kuya Molly, okay na po yung title. Sasagutin ko, bahala na kayo dyan. Ako nga sabi sa akin direct, pero meron ng title. At binagbigyan ko ng title. Sige po, tulungan ko na lang po. Kaloka. Ganito po kami kasaya. Para po kami isang buong pamilya rito. Nagkakaintindihan, nagmamahalan. At mahal po namin kayong lahat. Sobrang salamat po sa malayo ang pagtitiwala nyo sa amin. Pagmamahal, lahat-lahat. Salamat sa biyahe, Romel Chicken. Marami din pong salamat. And Marley Ali. Maraming salamat, Ate Christy. At syempre, ito pa rin po ang inyong Showbiz Now!